O ayan mga mi, nag-crave na naman tayo. Syempre, kapag ka nag-crave, hindi pwedeng hindi magluluto. Bago ko nga yan lutuin, pinag-isipan ko muna kung order na lang ba ako o magluluto ako. Bigla ko nga naisip mga mi na mas magastos nga pala kapag ka o-order pa sa labas. Kaya buti na lang, merong mabibilang ditong malapit sa amin ng mga murang ingredients. Bago ko nga pala hiwain ng mga gulay mga mi, hinugasan ko munang mabuti ito. 2 red bell pepper ang nilagay ko dito kasi mas gusto ko na mas malasa ang red bell pepper sa luto na to. Tinanggalan ko muna siya ng mga buto bago ko siya hiwain ng haba-haba. Mga mi, para sa akin hindi kumpleto ang lasa ng pagkain na to kung walang red bell pepper. Ewan ko ba mga mi, bakit gustong gusto ko tong red bell pepper. Kahit kapag ka nagluluto ko ng sopas, gusto ko merong ganito. After ko nga palang mahiwa ng haba-haba yung mga yan, niready ko na rin ang sibuyas at bawang. Yung isang sibuyas at 7 butil ng bawang pinagkasya ko na mi sa lulutuin ko. Dahil bukod kong lulutuin ang gulay at ang noodles ng pansit para mas malasa. Pwede rin naman kayo magdagdag kung gusto ninyo, pero ako kasi yan lang ang nabili ko dito malapit sa amin. After kong mahiwa ng ganyang kaliliit ang sibuyas, sinunod ko na rin ang bawang. Para mas lumabas ang lasa ng bawang, pinipit-pit ko muna ito bago hiwain ng maliliit. Pero syempre, kailangan munang tanggalan ng balat. After nito, sinunod ko naman ang karot na nabili ko. Ay sus, muntik nang maging kasing tuyot ng nagbenta nito. After ko siyang mabalatan, hinati ko lang siya sa 3 at hiniwa ng strips na maliliit. Ganyan kadami yung isang buong karot, pero para sa akin okay na yan para sa 400 grams na pansit. After nyan, sinunod ko naman ang maliit na repolyo. Hinati ko lang yan sa 4, tinanggal ang matigas sa gitna at pinagputol-putol na maliliit. Pero kung gusto ninyo na mas malaki pang putol dyan, po pwede rin naman. Pwede rin kayo maglagay dyan ng Baguio beans, sitsaro, at yung iba ay naglalagay pa nga ng pechay Baguio. Pero sa mga nagtitipid, pwede na yung ganyang gulay. After ng repolyo, sinunod ko naman itong kikiam na nabili ko dito malapit sa amin. Lahati nga lang pala ang ginamit ko dito dahil marami na masyado kung lahat ito ay gagamitin ko. Hinati-hati ko nga lang pala yan sa gitna dahil masyado namang malaki kung isang buong ilalagay to. Pwede rin kayo maglagay mi ng fishball or squid ball. Hinrito ko muna ng bukod ang kikiam para mas masarap. After niya, nagisa na ako ng bawang at sibuyas dahil una ko nga lulutuin ng gulay. Gumamit nga pala ako dyan ng isang malaking thigh part na manok at pinagputol-putol ko ito na maliliit. Syempre, pinakuluan ko muna ito sa tubig na may asin at paminta. Habang ginigisa ko, naglagay na rin ako dyan ng konting asin at paminta para kumapit ang lasa. Dahil nga luto na ang manok, saglit ko lang siyang sinangkot siya. Sinunod ko na rin dyan yung kikiam na nauna ko nang niluto. Pagkatapos ay nilagay ko na rin ang red bell pepper. Mga mi, kaya ko nga pala inuna ng lutuin yung ibang ingredients dahil saglit ko lang lulutuin ang mga gulay dahil mas gusto ko yung crunchy. Nilagay ko na rin dyan yung carrot at repolyo. Pagkatapos tinimplahan ko ng asin, paminta, betchin at flavor seasoning. Naglagay na rin ako dyan ng konting oyster sauce. Bukod sa laman ng manok, pwede rin kayo maglagay dyan ng liver at gizzard. At kung nakakaluwag-luwag naman, pwede kayo maglagay dyan ng hipon. Yung iba pa nga, pork ang nilalagay. After kong maluto ang topping, sinunod ko naman ang paglulutuan ko ng noodles ng pansit. Nagisa ako dyan ng bawang at sibuyas. Nilagay ko na rin yung pinagpakuluan ng manok. Mas malasa mga mi kung ganito ang gagawin nyo kapag ka nagluluto kayo ng pansit. At yung iba pa nga mga mi, humihingi ng buto ng pork sa palengke. Pinapakuluan nila yon at yung pinagsabawan, yun yung sinasabaw nila sa pansit. Tinimplahan ko na rin pala yan ng toyo at oyster sauce. Yan nga pala ang ginagamit naming pansit canton kasi kahit ma-overcook, hindi lumalabsa. Sa 400 grams, 115 pesos ang pagkakabili ko niyan sa supermarket. Pero sa mga nagtitipid, may nabibili naman sa palengke ng kilo-kilo. Etong naluto ko na to, pwede siya sa 6 to 7 person. Pero kung matakaw ang kakain, 3 to 4 person lang siya magkakasya. Ayan mga mi, inayos ko pa ang camera para makita nyo ang tumataba kong katawan. Kaka-food vlog ko nga, yan ang naging resulta. Yan na kasi ang naging hobby ko ang pagluluto, lalo na pang tanggal stress. After nga maluto ang noodles, nilagay ko na ang toppings. Mga mi, ganito rin po ba kayo magluto ng masarap na pansit canton? Thank you for watching.